kapuso, pang ilang ubo at bahing mo na yan. Dahil sa pabago-bagong panahon, uso na naman ang ubod sipon. Pero teka ha, baka hindi lang pala yan dahil sa panahon, kundi dahil sa amag o molds, hindi sa tinapay, kundi amag sa iba't ibang sulok ng ating mga bahay. Mga kapuso, pasintabi po sa mga kumakain. Sa videong ito, makikita ang tipon-tipong mga amag na nasa kubeta ng bahay. Sa dami nila, aakalain mo ngang pulbos ang mga ito. Sumiksik din ang amag maging sa sirang pader ng kubeta. Halos mamuti naman ang cabinet na ito dahil din sa amag. Naku, kailangan na yung linisan bago pa matulad sa nangyaring kay Mommy Jury. Hindi lamang kasi mga damit ang laman ng cabinet niya, puno na rin ito ng amag sa loob. Kaya agaran itong nilinis ni Mommy Jury gamit ang mold cleanser para hindi na dumami. Malaking problema raw ng content creator at mommy na si Liam ang pabalik-balik na ubot-sipon ng 3 gulang na anak na si Liam. 1, 2. Napapansin ko yung anak ko, si Liam. Lagi siyang may ubo. Mabilis siyang magkaroon ng sipon, ubo. At kahit paulit-ulit ding painumin ng gamot, hindi ito nawawala. Dahil dito, naisipan ni Mami Liam na mag-general cleaning sa pag-aakalang posibleng dahil ito sa dumi o alikabok. Pero laking gulat niya na imbis na alikabok, amag o molds ang kanyang nakita. Na-check ko yung table niya. Sa likod ng table, nandun pala yung mga amag. Ayon sa cleaning expert na si Ace Lara, hindi raw imposible na ang bawat bahay ay may amag. Ang molds kasi nagkakaroon ng presence whenever there's moisture. So wala talagang house na 100% mold free. Yung mold spores, humahalo yan sa air. So whenever there's humidity, kumakapit yan sa surfaces and that's where you see like the white, parang cotton ones, the black ones kapag napabayaan. Si Mami Liam, inilabas ang pagiging super mom. Ang kanya raw secret weapon laban sa amag, DIY o do-it-yourself vinegar spray. Mahilig talaga ako gumamit ng mga DIY. Ayoko po kasi talaga ng mga chemicals. Nag-research po ako na yung suka pala effective. Ginawa ko siya agad. So eto, ganito lang yung ginagawa ko pagka may amag na dito sa bahay. So kumukuha lang ako ng spray bottle, tapos suka. Kahit gaano karami. So sa akin, tingin ko okay na to. Kung nasan yung mga molds, dun ko siya ini-spray. So ganyan, mas maganda, mas marami. Para talagang matanggal sila dyan. Ganyan, pupunasan lang natin. So ito yung nakuha nating mold sa mga gamit na pinunasan natin ng suka kanina. Pagkatapos yung punasan pala, dapat nyo nang i-dispose tong basahan na to. Kasi pag pinunas nyo pa ulit to sa iba, lilipat lang yung molds. Simula raw nang gamitin niya ang DIY vinegar spray, ang mga amag, hindi man daw tuluyang nawala. Nabawasan naman ang mga ito. Simula ginamit ko naman yung suka. Magka-build up man siya, pero hindi na siya kagaya nung before na super dami talaga. Ang tanong, epektibo nga ba ang DIY vinegar spray ni Liam? At papaano ba nakakaapekto ang amag sa ating kalusugan? Pero teka, ano nga ba ang bahagi ng bahay na madalas pinamumugaran ng amag? Aparador. Siyempre, na nababasa lagi. Ang pagkakaalam ko, ang parte ng bahay na lagi inaamag yung mga haligi kasi sa lupa. Yung dingding po, yung moisture at saka dumi, nagsasama sila. Ang molds o amag ay nagpaparami sa pamamagitan ng mold spores o maliliit na particles na hindi natin nakikita. Napupunta ito sa bahay kapag may namuong moisture o may parteng nabasa. Ang tanong, Miss Ace, ano nga ba ang top 3 na lugar sa bahay ang madalas amagin? Often prone to molds is your bathroom or your toilet area. Siyempre, kapag naliligo tayo, sometimes yung moist hindi natutuyo. So, yung moisture when we take a bath, naiiwan siya. Ang ikalawa sa listahan ng lugar na madalas magkaroon ng amag ay ang ating mga kusina. Whenever we wash our dishes or do something, syempre, yung lamig na nandito lang, 'di ba? Tapos, usually yung kitchen natin,
Walang masyadong mga windows din, so hindi rin nagbe-ventilate maayos yung air. Yung baba ng sink natin, of course, syempre, whenever the water goes down, may moist pa rin doon. If hindi laging nabubuksan to or hindi laging nalilinis, magkakaroon ng presence ng molds. Ang top 3 ay ang ating mga kwarto. So, another area na prone sa molds is, of course, our bedrooms. Kasi enclosed yung bedrooms natin. So, yon again, yung moisture natatrap sa walls. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention o CDC, may 3 genus o klase ng indoor molds. Ito ang Cladosporium, Penicillium at Aspergillus. Lahat ng ito delikado kapag nalanghap. Ayon kasi sa isang pulmonologist, kung hindi maagapan ang pagtubo ng amag, pwede itong maging sanhi ng iba't ibang respiratory problems o problema sa paghinga ng tao. Para sa mga sensitive individuals, yung mga madaling magkaroon ng allergic reactions, pwede silang magkaroon ng mga agadang allergic reactions tulad ng pangangati ng lalamunan, pag-uubo, pwede ding magkaroon ng paghirap huminga, pangangati sa mata, sa ilong, at pagkakaroon ng mga rashes. Para naman sa may mga asthma o hika na nakakalanghap ng amag, maaaring makatrigger ito ng atake ng kanilang asthma or lumala yung nararamdaman nilang sintomas. Pinakaapektado raw ang mga immunocompromised tulad ng mga senior citizen at may mga malalalang sakit. Sila yung mga pinakadelikado. Dahil kapag nakalanghap sila ng mga molds or amag, lalo na yung mga pathogenic or toxigenic, maaari itong magdulot ng fungal lung infection. Pero papaano ba natin may iwasan ang pagtubo ng amag sa ating mga bahay? Ayon sa eksperto, ito ang top 5 iwas amag tips na dapat tandaan. Una, ugaliing maglinis ng bahay. If lagi malinis yung bahay mo, most probably yung mold spores natatanggal mo, no? Pangalawa, maglagay ng dehumidifier. Pwedeng alternatibo rito ang baking soda o kaya ay uling. You have to manage yung humidity inside your home. If you don't have like yung dehumidifier machine, that's okay. You can also buy baking soda. You can also buy charcoal. These are good absorbents of moisture in the air. So, it prevents also molds. Ikatlo ay ang paglalagay ng mga halamang nakasisip-sip ng moisture tulad ng aloe vera. Ika-4 ay ang paggawa ng mga DIY solution tulad ng vinegar spray na ginawa ni Mommy Lian. If there are presence of molds, you can just spray it with water, warm water and vinegar. Paalala ni Ms. Ace, ventilation is the key. Kaya ang ika-5 payo mula sa eksperto, in the morning, like maybe while you are prepping for work or for school, just open your windows, like at least 2 hours a day so that mag-circulate yung air from outside going in, and then the ones that are already polluted inside the home, lalabas naman siya. Pero mga kapuso, hindi lang daw lugar ang inaamag, pati na rin ang gamit at appliances. Aircon is actually one of the most neglected appliances na pagdating sa paglilinis. Whenever nagkakaroon ng dust yung filter, hindi nakakalabas properly o nakaka-circulate yung hangin. Naiipit din yung moisture sa loob. Tutubuan siya ng molds. Ang tanong ng bayan, tuwing kailan nga ba dapat nililinis ang mga air conditioning unit? Ang AC units natin, preferably yung filter, you have to vacuum it, or kung wala kayong vacuum, walisin nyo lang at least twice a month. Pwede rin daw magkaroon ng amag ang ating mga damit. Kaya ilabas ito sa ating mga cabinets at pahingahin kada isa hanggang 2 buwan. Ang mga amag, small but terrible. Dahil malaki at masama ang epekto nito sa ating kalusugan. Ang number 1 na panlaban, ang kalinisan para maging amag-free ang ating mga tahanan.